Ay sotanghon gisado naman nga ni ho ang alutuin namin ngayon din sa bukid mga kamangyan. Dahil ngayon ho ay recognition day ni Julina. Ay for the go! Bali nung isang araw ko pa nga ni ho nakulit rin si Julina kung ano nga ni ho yung handa para sa kanya. Gawa ng syempre recognition ay una nga ni ho ay nahihiya pa at kahit wag na daw maghanda at hindi pa daw naman talaga tunay na graduation. Pero syempre kailangan niya na ina-celebrate pa rin. Celebrate? Ay ayun na nga ni ho, sabi niya ay parang gusto daw niya matikman yung sotanghon gisado. Ay sa tunay ho ay hindi rin talaga ako pamilyar. Gawa ng syempre madalas ho talaga na inaluto lamang ay yung mga normal na pansit bihon, malabon, miki, mga gayon-gayon lang baga. Pero yung sotanghon gisado ay parang nga ngayon ko lang din naman narinig. Dahil mukhang masarap naman siyang pakinggan sa tainga. Hindi pa gayon ay di yun yung alutuin natin ngayon. Gawa ng syempre request ng nag-iisang Julina. Nung nakaraan ko man din mga kamangyan, talagang kada upload ko ng video ang dami talaga nagtatanong nasan daw si Julina, bakit daw hindi na daw nila nakikita gayaan. Siya kasi ay nag-OJT doon sa kabila ay nasa 2 buwan yun. Kasi nga niyo syempre graduating na. Graduating! Ano ba graduate na nga niyo sila ngayong June. Talaga namang i-congratulate natin siya. Congratulations! Talagang kahit pasaway ay makagraduate din naman ay. At sa mga hindi pa nakakaalam, ang course ni Julina ay yung sa customs. O alam niyo na. So ayun, balik na tayo din mga kamangyan. Pare, alin si Kuya Julius niyo din ay abalang-abalang nga sa paglilinis at pagkagayat ng mga atay-atay din. Sabi ko nga ni Houdini, aba ay mag-smile naman at pag din niya hindi nakangiti, akala mo lagi ay may kaaway. Hindi naman sa isang tabi ay abalang-abala sa ate Shane, si ate Tintin, at rin si Balain ni Nanay. Ay alam niyo ka, tawag ko na rin dyan ay Balain. Nakikibalain. Ay tuwing makikita ko humandi yan. Sige, oy Balain, kamusta? Kala mo may anak naman din na nag-asawa. Balang ginawa nga naman pala nila din yung mga kamangyan ay pinalatan nga nila ang aring ipon tapos siniwalay din yung ulo doon sa katawan. Sa rin naman yung ulo, yan ho, at tinagtog na ni ate Tintin. Gawa ng yan ho ay apakuluan. Gawa ng agamitin natin yung pinakang sabaw nun mamaya. Para siyempre, mas may lasa yung ating gisado. Ay for the go. Ay dari na nga ni ho, after matutod ay di sinalang ko na Houdini. Tapos naglagay lang ako ng konting tubig para siyempre mapakuluan na. Ayun nga mga kamangyan, grabe, hindi pa rin talaga kami makapaniwala na si Julina ay mag-graduate na ng college. Parang kailan laang. Yan dati inaturuan ko pang bumasa ng star, hindi makabasa. Siyempre ako yung ate, ako yung magaturo. Aturuan pang bumasa, sumulat. Ay miski nga ni ho pagsasayaw. Kung sa mga hindi pa nakakaalam, yan talaga ako yung marunong din naman kumenteng-kenteng ng muna. Pero alam niyo yung ending, naging mas magaling siya kaysa sa akin. Talagang matalino, ay talaga namang unang student. Dancer pa sa school, ay grabe naman yun. Bakit naman nila mga ng ate? Hindi. Kasarap nyo mga kamangyan, dati na nag-aaral pa ako. Pag may mga assignment na talaga sobrang hirap, yung pa talaga ako nagpaturo kay Julina. Ay baka hindi kayo maniwala, pero kung naiyon. Ayun, hindi din naman kami sobrang nahirapan sa pagpapaaral kay Julina. Dahil nga may mga scholarship din siya. May sarili din naman siyang pera, talaga madiskarte din. Tapos lagi kong nasabi sa kanya kapag kailangan niya ng allowance, o kaya naman sa tuition, o kung ano pa mga gastusin sa school, ay magsabi lang siya sa akin. The best ate! Sobrang nakaka-proud siya kasi nga niyo, kahit lagi namin nasabi na wag i-pressure yung sarili. Kahit mag-chill-chillaan sa pag-aaral ng mahalaga makagraduate, may matutunan. Ay alam niyo talagang ginagalangan din, ayos din talaga yung mga grades niya. At sa tunay ho, yan naman din talaga ang pinakamatalino sa aming magkakapatid. Sana all. Okay, nabalik naman muna tayo din mga kamangyan. Bali naggatong na nga yung si Tatay Dini. At tingnan niyo naman, parang bago yung tulyase. Talaga naman kumikinang-kinang, walang kaitim-itim. Ano palipasin niyo lang ang mga ilang linggo, ilang buwan. Ay naku, sobrang itim na rin yan. Bali palabasin nga nila ang yung mantika na rin karne mga kamangyan. At tingnan niyo naman na rin aming pamangkin. At tuwan-tuwa na naman tining nagapaturo kay tatay ng paghahalo. Ay bali nahayaan na nga nila ang muna namin na magkulit-tindiyan, mangialam, ganyan. Para mamaya-maya, pag lumaki-laki na yan ng konti, may mauutusan. Hindi. Alam niyo naman ho, kapag garang sotanghon gisado, kailangan ho talaga ay marami-raming sahog. Siyempre, mas maraming sahog, mas masarap. Hindi naman talaga naman bagay-umpa. Ay, siyempre, kahit naman ho, yung mga normal na pansit lang, yung mga ordinaryong pansit, ay talagang nalagyan ng maraming sahog, ng mga kikiam, karne, ng mga squid ball, hipo, toron. Hoy, hindi toron, merienda yun. Habang nagagayat nga niyo sila diyan, ay pumunta nga niyo ako din sa inapakuluan na chicken breast, tapos kumulang ako ng kaunting tubig. Para ho din sa aswete seed. So, ako nilang ho natin yung pinakang katas niya, pinakang katas. Tapos yun ho, ay agamitin natin mamaya, pandagdag gulay na rin doon sa ating sotanghon gisado. Ay, for the go. At nung medyo ma-brown-brown na nga niyo aring karne, ay diaret nilagay na nga niyo ni Nanay yung bawang at saka sibuyas. Ay, grabe, paglagay pa nga nila ako ng bawang at sibuyas mga kamangyan, ay grabe, sobrang bangon na. Maya-maya ho, ay nilagay na rin ni Tatay, aring balunan at saka ho, aring atay. Naku, yan ho, talagang favorite ni Tatay Pia. Talagang inapiling pa yan. Nilagay na rin pala ni Nanay, aring pinalatan na hipon kanina mga kamangyan. Tapos sinalo-halo lang ho ni Tatay yan ng kaunti. Tapos nagulat ako din sa aking pamangkin. Tingnan niyo naman, ay mapakakit ng itsura. Ay napakakit, akala mo talaga ay yung magsasaka din sa nayo. Ay, ay, mas malaki pa naman sa iyo yung sombrero na yan. Ay, alisin, talagang hindi na ikaw makita. Hindi na naman sa isang tabi, hinahimay-himay na ni Kuya Ungkong, aring yung chicken breast. Ay, grabe naman ang kasipagan ng taong aray, maya-maya, tingnan niyo, nagagamasa naman yan dyan sa tabihan. Ay, sa tunay ho, yan ho inatulong. Gawa ng sobrang gutom na rin niya. Ay, gusto na rin makakain. Ay, bakit naman binuki? Kaya nga niyo, may lagay ni Tatay yung hinimay-himay na karne ni Kuya Ungkong kanina mga kamangyan. Hindi sinunod naman niya aring yung carrots. Talagang buhay na buhay din na rin kisado natin dahil nga niyo sa kulay niyang carrots. Tapos
malasang malasa. Maya ho, syempre naglagay na rin ho ako diyan na rehong oyster sauce ng Good Life. Talaga nagpapakompleto din ho yan ng lasa. Kala nyo baga? Nilagay na nga rin ho pala ni Tatay Dian yung pinagpakuluan ng chicken breast kanina. Tapos naglagay na rin ako diyan ng konting toyo. Para naman ho may konting alat. Yan na rin. Nilagay na rin ho pala ni Kuya Julius nyo dyan yung nga ni hong sa aswete seeds kanina. Syempre kailangan ng salain para hindi sumama yung pinakamput ko. Kasi ayun, medyo pakulukuloyin nga nila ako yan ng konti mga kamangyan. At sabi ko nga ni ho kay tatay ay bantayan dahil nga ni ho ako ko na yung sotang mo doon sa kubo. Abay kunting minuto na lang ay tayo makakain. Hala, gutom na pala. Dahil nga ni ho sobrang special na rin mga kamangyan. Ang gagamitin ho natin ay aring Good Life Premium Vermicelli. Para achieve natin yung perfect bite. Perfect bite? Yun din ho kasi yung sekreto para sa masarap na gisado. At alam nyo ga mga kamangyan, kahit hindi nila ho tayo sa bahay, para na rin ho tayo nasa restaurant. Kaya ko rin na pala ay gustong gamitin mga kamangyan dahil nga ni ho, hindi rin madaling maputo. Lalo gawa are doon sa premium potato starch. O siya, inaral ko pa. Talagang premium na premium nga ni ho are mga kamangyan dahil nga ni ho crystal clear. Tapos sobrang smooth. Sana all. Panigurado hindi ako mapapaya sa inyo sa mga kasama ko din. Dahil nga ni ho yung Good Life yung aking ginamit. O Good Life, baka naman. Huy, nagparinig. Ay habang inahalo nga ni ho ni paring Junior yan mga kamangyan. Eh, hindi naman ho kami ni nanay sa isang tabi. Talaga naman sitting pretty. Sobrang lakas ho kasi ng hangin din sa may tabi mga kamangyan. Talaga ka, sarap-sarap magpahinga. Hindi ko nga ni ho alam, basta ang sarap magtambay din. Lalo na kapag malakas yung hangin, tapos ang ganda ng view. Lagi nawawala yung mga problema mo, hindi mo maisip yung mga chismosa sa tabi-tabi. Huy, hindi! Patingin ko naman ho din sa isang gilid, abay, tingnan nyo naman talaga naman haring aming kapatid. Ay, napakasipa. Parang nga si Kuya Ongkong, ayan nga niya, at abalang-abala sa paglilinis diyan. Gawa lang tingnan nyo naman kung gaano kadamo yung paligid ng aming bahay kubo, yung sa may tabihan. Yo, minsan nakakatakot ng dumaan dyan, parang feeling mo, anytime may malabas na kobra. Huy, hindi! Matagal na ho talagang ginabalak nila yan. Si Kuya Ongkong, si Kuya Bunjing, at saka si tatay na magalinis diyan, ganyan. Parang isang taon na nilang inaplano. Ay, wala pa rin. Ay, ayun, sobrang busy din ho kasi nila nitong nakaraan mga kamangyan. At alam nyo, nagkaroon sila ng time, tag-ulangin na. So, parang nararamdaman ko na pag kayo nagtanim diyan ng mga gulay-gulay ng mga halaman. Parang mabahain na. At dahil nga ni ho, recognition ng ng mga kamangyan kako ay mag-video siya dahil nga ni ho, hindi kami nakasama. Nga ni ho, ay baka pwede kami umaten. Talagang kami buong pamilya. Grabe naman napaka-supportive. Ay sabi ho niya, ay hanggang dalawa lang daw pwedeng sumama. Basta parang hindi naman siya nag-invite. Tapos late na niya in-invite si nanay at saka si tatay. Kaya ang ending, hindi wala siyang kasama doon. Pero sabi ko nga ni ho, ay sa graduation niya kami mabawi. At baka magtampo ay rin. So ayun kay Julina, sa mga kaklase niya sa lahat ng mga graduate ngayon. Ayun, congratulations sa inyong lahat. Yun yung moment mag-celebrate kayo dahil pinaghirapan nyo yan. Talaga hindi biro yung pag-aaral. Hindi biro yung mga pinagdaanan, yung mga sakripisyo bago makapagtapos ng pag-aaral. Pero syempre, mas nakaka-pressure after ng graduation kasi ang daming responsibilidad, obligasyon na marating sa inyo. Pero ayun, pray lang palagi. Maging strong kayo at sundin nyo lagi yung puso nyo. Ay, for the go. So ayun, hindi balik na nga niyo tayo din mga kamangyan at tingnan nyo naman, napakadibay talaga na rin noodles ng ating sotanghon gisado. At syempre, kanina pa rin talaga kami naguto mga kamangyan. Gawa nga niyo nang habang inaluto ay amoy na amoy namin. Parang tayo makakain ng mga kamangyan ay direct nagpatulong na nga niyo ako kay tatay. Kako ay kunin na yung lagayan para kami ay makapaghain na. Hindi nga mga kamangyan, first time lang mo namin magluto na rin sotanghon gisado. Ay hindi naman din pala gayong kahirap para kailangan din naggaluto ng ordinaryong pansit. Siyempre kapag magaluto rin ho ng karne, mas masaya talaga kapag marami kayo kasi siyempre di kayo maraming gayatin, ganyan. Mas mai-enjoy nyo kung marami talaga kayo. Tapos naman, so siyempre hindi lang ang sotanghon gisado yung nandini mga kamangyan. Nag-order na rin ho kami ng lumpia, ng puto, tsaka kung ano-ano paggawa nga din ho na kapag dito ho niluto lahat ay baka kulangin kami sa oras. Ay baka abutin na kami ng gabi din eh. Baka mamaya pag kayo may asawa na lahat si Julina hindi pa tapos. Basta rin sotanghon gisado nga ni mga kamangyan. Kung ano pa mga pansit-pansit, alam nyo, gusto ko talaga na inaulam doon sa kanin. Ewan ko talaga parang sobrang perfect na perfect. Siguro ay dahil nga ni malasa, ganyan. So masarap siyang ipares doon. Gawa lang siyempre digay may mga hipon, may mga karne, gayaan. Ay kahit nga niyo yung spaghetti, talaga inaulam pa rin yun sa kanin. Aba ay parang ang weird lang mapakita. Pero pag na-try nyo na, masarap. Ay sabi ko nga niyo din kay Julina, ay buti na lang ho at ang na-request ay aring sotanghon gisado. Gawa lang siyempre, diga ho ay first time na ang namin lutuin. Siyempre ho sa una nakakakaba, gawa lang baka nga ni mali yung way mo ng pagluluto, baka hindi mo makuha yung tamang timpla, tamang lasa, baka ma-disappoint yung mga matikim, yung mga makain. Buti baga kung ako lang yung makain, ay okay lang. Ay magkadami-dami namin, tapos napamigay pa yan. Pero alam nyo ga mga kamangyan, ang dami din mo talaga sa mga inaluto namin. Ay first time lang din. At sobrang saya kapag nakuha namin yung lasa na gusto namin para doon sa putahe na yun. At kayo din mga kamangyan, wag na wag ko kayong na matatakot na mag-try ng mga bagong recipe, ganyan. Kasi mas matututo kayo. Tapos syempre kapag may mga request yung mga mahal nyo sa buhay, manuluto nyo na. Susunod kapag nag-request yung mapapangasawa ko, ano gusto mo? Sige, hain na kita. Okay, so, bala rin naman mga kamangyan ay simpleng handa lang para doon sa recognition day ni Julina. Syempre tayo ay medyo mabawi-bawi kapag graduation na niya. Wow, graduation! Pag nakagraduate na huyaan si Julina, bali sikim na lang yung garal sa amin. Ay talaga yung bunsong-bunso na. Nga ni huyaan sikim, gusto-gusto na rin talaga niyang graduate. Abay, sabi ko, enjoy muna ang moment. At baka naman pagka-graduate ay magkasawa agad. Hinahanap ko nga ni yung putoy. Ano naman pala, tinatago na din Julina din. Ay, makukurot. Sa pagtingin ko nga ni din sa may tulyas, sabi tingnan niyo naman huwaring aking pamangkin. Talaga ay busy-busy. Akala mo kung sinong matanda na naghahain. Ayun naman ay nakita lang sa
diyan. Abay, nakigaya-gaya na rin, tama. Medyo natatawa pa nga niyo ako diyan at talagang inahipan din naman ay kala mo naman talaga marunong. Medyo kinilig pa nga niyo ako diyan. Gawa ng akala ko nga niyo yung kinuha niya ay atapon niya. Yun naman pala ay abigay sa akin. Masyado kang pa-fall. Ayun na mga